Patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard ang 3 pang pasahero ng lumubog na barko sa El Nido, Palawan. Pero dahil sa masamang panahon, naantala ang kanilang search and rescue operations. Samantala, sinuspindi na ang operasyon ng kumpanyang may-ari ng MV Jusil 2 habang patuloy ang investigasyon sa paglubog ng barko. May report si Emil Sumangil. Muling inilatag ng Philippine Coast Guard ang kanilang search and rescue plan para makalapit sa Tent Island at sa mga karating pang isla sa pag-asang makikita pa ang 3 nawawalang pasahero ng lumubog na MV Jusil 2. Pero dahil sa lagay ng panahon at sa lakas ng alon, sinuspindi ang operasyon. Ang patrol gunboat ng Philippine Navy nasasama rin sana sa search and rescue mission at isa rin sa mga unang sumaklolo nang lumubog ang barko noong Martes ng gabi. Hindi rin binigyan ng go signal na makapaglayag. Huwag kayong kasama po pumili. Yes, sir. Sabihan namin. Sabihan nyo namin. Pati ang mga mangingisda at ferry boats na nagkakatid ng mga turista patungo sa mga isla, hindi na pinaglalayag ng Coast Guard. Pintado po talaga, sir. Pag may mga panahon na natatapos kung nalubog pa, pintado talaga sa aming mga bangkero, sir. Pumunta sila dito sa El Nido para lang sa ganyang activity. Fishing, island hopping. So ngayon, nag-try kami nagpunta dyan, hindi kami payagan. Sabihin namin doon na hindi talaga pwede. Ang ferryboat na ito na maghahatid sana ng mga turista sa Laguen at Minilok Island, hinabol ng speedboat ng Coast Guard sa Kahinarang. Stranded ngayon sa pier ang mga turista na hindi na iwasang madismaya. Sabi naman ng mga guide namin okay lang daw eh. Kasi wala pa naman yung bagyo, diba? So we'd rather, at least we'd rather stay there kaysa dito kami mas stranded kasi wala na kayong, siyempre bayad na yung resort namin doon. Ilan lamang ito sa mga tagpo sa kasagsagan ng rescue operation kinaumagahan ng lumubog ang MV Jusil 2. Para sa Coast Guard, sana raw sila'y maintindihan at hindi na nila hahayaang maulit muli ang disgrasyang ito. Ang gusto ng Coast Guard, zero accident. So, based sa assumption ko, napakadelikado para sa mga bangka. Kaninang hapon nagsagawa ng shore patrol ang Coast Guard pero bigo pa rin silang makita ang ilang pambiktima. Based sa assumption ko na hangin papunta rito from southwest. Ngayon papunta rito yung mga hangin, yung alon. So dito rin papunta yung mga nawawala. So dito tayo maghanap, hindi tayo maghanap doon sa labas kasi wala tayong makikita sa laot. Sinuspindi na ng Marina ang operasyon ng Atienza Shipping Company na may-ari ng lumubog na barko at maging ang mga seaman's book ng mga tripulanting kabilang sa insidente. Sa sentro raw ang investigasyon ng Marina sa magiging salaysay ng kapitan ng barko. Hindi raw kasi nagtugma ang sinabi nitong bilang ng mga tao sa MV Jusil 2 kumpara sa bilang ng mga na-rescue. Lumabas sa investigasyon ng Philippine Coast Guard na 3 sa mga pasahero ang wala sa passengers manifest ng barko, kabilang rito ang pasaherong si Antonio Acero na nawawala hanggang ngayon. Wala rin sa manifest ang mga natagpoang patay na sina Juanito Tito at Nora Cortez. Isang malaking paglabag ng kapitan ng barko sa kanyang pananagutan na siguraduhin ang tamang bilang ng kanyang pasahero. Palaisipan din daw kung paano sumadsad ang barko. Kasalapad kasi na 1.2 nautical miles doon sa passage na dinaanan niya ay kung bakit na paabot siya doon sa 20 meters lang kalapit doon sa shoreline, hindi dapat napadpad ng ganoong kalapit ang nasabing barko. Emil Sumangil, GMA News.